Shalom and Shabbat Shalom sa mga kapatiran. Ngayon ito po ang ating araw ng ating feast na tinatawag natin Feast of Bakur. Yan po ang Yehudiyat word for yun po ang Yehudiyat word mga kapatid sa first fruit at yun din po ay ah, mahalaga sa ating journey na kung saan ito po yung pang-apat na fiest mga kapatid na kung saan tayo ay naggunita at tayo po ay nag-celebrate sa fiest na ito. So, gaano ba ito kahalaga sa ating buhay, sa ating journey ngayon? So, nawa magkakaroon po tayo ng deeper and even a better understanding of this fiest. So, sa ating pag-umpisa, let me click here the sound for our blowing of the shofar, mga kapatid. So, makikinig muna tayo sa shofar bilang ating pagkilala at pagluwalhati po ni Abi Yahuwah sa ating pagpatuloy sa ating celebration ng Feast of Bakur, also known as First Fruit, mga kapatid. So, let's join and tune our heart as we listen to the blowing of the shofar. Yun po mga kapatid, ang tunog ng tambuli at kindly unmute po, sabay tayong sumigaw, papuri at pagluwalhati po sa pangalan ni Abi Yahuwah. All together po, unmute tayo and sabay-sabay tayong sumigaw. Yada Yahuwah, Yada Yahuwah, Yada Yahuwah, Yada Yahuwah, Yada Yahuwah po sa Yada Yahuwah. kanyang kabutihan, sa kanyang kabaitan. At sa dakong ito, basahin ko muna ang Tahaliyam 58. Pagkatapos nito po, Brother Dimitrio ang manalangin po sa ating opening. Tahaliyam 58, would you indeed speak righteousness in silence? Do you judge straightly, you sons of men? No, in heart you work unrighteousness. On Arats you weigh out the violence of your hands. The wicked have strains from the womb. These who speak lies go astray from birth. Their poison is like the poison of a snake, like a deaf cobra that stops its ear, so as not to hear the voice of whisperers or a skilled caster of spells. O Aluayam, break their teeth in their mouth, break out the fangs of the young lions.
O Yahuwah, let them melt, let them vanish as water, let them aim his arrows, that they be cut down. Like a snail which melts away as it moves, like a woman stillbirth, let them not see the sun. Before you feel your thorns or bramble, he sweeps them away alive in wrath. The righteous rejoices when he has seen the vengeance. He washes his feet in the blood of the wicked. And man says, truly the righteous are rewarded. Truly there is an aluwayam judging in the Arats. Ito po mga kapatid ang declaration ni Daud patungkol po sa mga kaaway which are wicked, who speaks lies. Ito po yung kanyang tinutukoy dito. Because their words are poison kasi nga with it they speaks lies mga kapatid. Their poison is like the poison of a snake. So ganun talaga yung mga words ng mga false prophet. Tingnan natin parang magandang pakinggan pero yun pala ay poisonous mga kapatid. Like the poison of a snake. So kaya si Daud, ang kanyang declaration is na si Abba ang magbigay ng vengeance para sa mga ganun na mga gawain ng mga false and mga liars, mga kapatid. But here, verse 10 and following, he emphasizes naman po dito mga kapatid, itong righteous. The righteous rejoices when he has seen the vengeance. He washes his feet in the blood of the wicked. And man says, truly the righteous are rewarded. So mga kapatid, sa journey natin, minsan nasa mga pagkakataon tayo na may mga hamon sa ating buhay. Magpatuloy ba tayong lumakad ayon sa katotohanan, ayon sa ano yung tama? Or maglakad ba tayo sa mga daan na hindi kalugod-lugod ni Abiyawa? Minsan may mga challenges ganun, ganun mga kapatid. But malinaw dito sa emphasis ni Daud na kung saan sabi po ni Daud, truly, sabi niya, the righteous are rewarded. Hamon po ito sa ating lahat. Patuloy tayo mga kapatid na manatili at mamuhay at maglakad ayon sa tamang daan, righteous path. At ano po yun? Yun po mga kapatid ang ating walk of obedience. Yun po ang path na kung saan nasa old path tayo. Na kung saan ang Ten Commandments, ang Torah ay pamumuhay natin. Yun po yung walk of righteousness. And surely enough, sabi ni Daud, righteous are rewarded. So that being said, sa ating paggunita ngayon, sa ating Feast of Bakor or First Fruits mga kapatid, hangin natin si Brother Demetrio na siyang mangulo sa ating prayer mga kapatid. Abayawa sa pangalan niyo siya Masya. Nalipay mi diha kanimo mining tibok nga adlaw. Tungod kay na-celebrate na mo kining talagsaon nga mga buluhaton nga gibuhat kaniadto og buhaton usab karon. Salamat kayo tungod kay kaming tanan nga mga Yahweh believer na enjoy nining adlaw uban sa imong presensya sa nagkalain-lain nga mga dapit na sinakit namo ang imong kaluoy ug grasya ug gugma nga nag-umol sa among tibuok nga kinabuhi samtang nagpamuhat nining mga bulato nining adlaw. Abayawa, salamat sa imong mga pulong nga naghatag kanamo og kadasig, kalig-on, kalipay, shalom sa among hunahuna ug kasing-kasing. Salamat kayo. Abayawa, wala may mahimo. Sa nagkinahanglan kami sa imong tabang pinaagi sa Ruach HaKadosh. Gadiin magagiya sa tanan namong pagabuhaton ug magagiya sa tanan namong isulti
kanang mga pulong nga mogawas sa among mga baba nga nagagikan sa among kasing-kasing kamatuoran kini ug makapahimaya kanimo ug makapasidungog kanimo ang tanan. Yahuwa ang tanan karon nga mga dapit din nagapamuhat nining buluhaton sa tibuok kalibutan, tibuok kabuhatan din gi-celebrate kining mong adlaw. Yahuwa, ikaw mag-uban kanila, magbantay, ug ikaw magpanalangin sa tanan nga pagabuhaton, ilabi na ang imong mga pulong, ug ang imong alagad nga imong gamiton, tagaig kaalam ug kahibalo sa pagsabot ug pagtugkad niini, ug kaming tanan nga mamalandong niini, nga dawaton namo ang imong mga pulong sa kanasing-kasing gayud, aron adunami magamit adlaw-adlaw samtang naa kami sa among mga panaw ug samtang naa kami sa among mga panimalay. Kini ang akong mga pag-ampo, Yahuwa, ug walay lain pasidunggan namo, ikaw ra gyud. Yahuwa, Yahushua, Mashiach, Aluayam, akan, Hallelujah. 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 Akan. So, mga kapatid, yun po ay na prayer po na kung saan ang ating pag-celebrate ngayon ay nakapokus po tayo doon sa ating pong feast. So, I'd like to start saying Happy Fiest Bakur, o Fiest of Bakur, aka First Fruit. So, para sa mga bago lang dumating, na-recorded po natin ito, mga kapatid. So, for others to also be baruch kung ano man po yung mga insights na o mga words na ating makukuha sa ating celebration na ito. So, patuloy tayo, mga kapatid, sa ating celebration. Allow me to share our PowerPoint para maibahagi natin, mga kapatid, ang ating sharing sa puntong ito. At ito na po ay part 2 na po ito sa mensahe kaninang umaga na natapos na po natin yung part 1. So patuloy tayo, mga kapatid, sa pangangaral at pagpapaliwanag patungkol dito sa ating feast, mga kapatid. So happy Feast of Bakur, First Fruits and Harvest. Kaninang umaga ating na-highlight na itong Feast of Bakur is also called Feast of Harvest, mga kapatid. So, yan po ang ating napaliwanag na kaninang umaga. We're done with the blowing of the shofar. So, patuloy tayong magluwalhati po kay Abi Yahuwah, pamagitan dito sa Tahaliam 33 verse 6. Sa pamagitan ng salita ni Yahuwah ay ginawa ang mga langit at lahat ng mga hukbo nila sa pamamagitan ng hininga ng kaniyang bibig. So, in the past, kung naalala ninyo, we emphasize dito, mga kapatid, na yung salita ni Abi Yahuwah kung saan nagawa o nalikha ang lahat ng mga bagay sa langit o lahat ng mga hukbo dito sa lupa sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. May-imagine natin dito yung Barasya chapter 3 verse 1 when Yahuwah said, "Let there be light," mga kapatid. So, all the things created were created through the words. When He said the word, when He spoke the word. At wala namang ibang tinutukoy dyan, mga kapatid, na word na hininga at salita. Wala namang iba kundi si Yahushua po yan, mga kapatid. So, that being said, purihin natin si Abba na sa pamamagitan ng kanyang mga salita, through Yahushua, ang lahat po ay nalikha. Yad, Hey, Uwa, Hey, at yan po kung ating babasahin, Yahuwah. Yahuwah po ang ating Abba na lumikha sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yahushua. So, yan po, wala tayong duda sa kanyang pangalan kasi nandyan din po sa mga pangalan ng scriptural character. Para sa paggalang naman po kang Yahushua, pangalawang Patar 2:21, sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katwiran
kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. So, mga kapatid, ito po yung kung naalala ninyo na highlight na rin natin sa nakaraan na kung saan yung ating kaalaman patungkol sa daan ng katuwiran, kailangan talagang patuloy tayong lumakad, mga kapatid, ayon doon. Kasi kung tapos nating nalaman kung ano yung daang matuwid, tapos tumalikod tayo sa mga banal na utos na ibinigay na sa atin, so maging useless po, mga kapatid. So kaya highlight natin lagi na tayong nakakilala na sa tamang pangalan, sa totoong pangalan, at kung ano yung ating nalalaman patungkol sa daan na matuwid, mga kapatid, kung saan yun ang ating obedience to the commandments, kailangan patuloy nating ipamumuhay, isalakad, isabuhay, mga kapatid, yung mga katotohanan na iyan hanggang sa katapusan, mga kapatid. So, yan po, Matatiao 24 verse 13. He who endures to the end shall be saved, mga kapatid. So, that being said, kailangan talagang makilala natin ang totoong pangalan ng ating Masyak. Totoong pangalan. Kasi po, kung ibang pangalan ang ating tinatawag, then paano tayo makakonect kay Abba Yahuwah? Because Yahushua nga is the way. So, ito nga yung 5 mga titik na kailangan nating kilalanin. Yahu Shan Ayan. Ito na po yung pagkabigkas natin, Yahushua. And when we declare Yahushua, we are declaring Yahuwah saves and Yahuwah delivers. So, ito po ang 2 pangalan na ating kinikilala at sinasamba. Yahuwah yung ating Aba, Yahushua Hamashiach, mga kapatid. So, that being said, ito na nga, when wheat is ripe and ready for harvest. So, sa part 1, na pag-usapan natin ito na kapag pag-usapan natin ang Bakor, Feast of Bakor, also known as Feast of Harvest, mga kapatid, we are always preparing it to wheat harvest, mga kapatid. Wheat harvest po talaga ang pinag-usapan natin dito sa Bakor na celebration na ito. So, ito na nga yung picture kung saan ang wheat ay ready na po for harvest. Ito yung picture talaga. So, that being said, let's proceed po sa ating pagpapaliwanag. Today is our 4th piece. And this 4th piece, we try to accomplish how the wheat grows. Okay, kaninang umaga, mayroon na tayong mga definition. So, ngayon na patuloy na tayo. Why Bakor is not Shabuhay? So, meron tayong dagdag na mga paliwanag. And then, second witness for Bakor not being part of Shabuhay. So, pinag-usapan natin dito, mga kapatid, na ang Bakor talaga ay hindi bahagi ng Shabuhay. Meaning, iba talaga ang Shabuhay, iba rin po ang Bakor. At meron tayong additional po na witness dito. And then, bakit malaga ito? Kasi this also speaks of the end time harvest. So, kapag sabihin natin na end time harvest, ito po yung pagdating ni Yahushua na kung saan, mga kapatid, magkakaroon na po ng separation. Okay, separate na po. Yun po ay harvest time. I-separate po ang weeds and the wheat. Okay, so mamaya ating ipaliwanag yan as we move on. And then, Yahushua's first fruit, mga kapatid. Sino ba yung first fruit ni Yahushua? Okay, mamaya ating pag-usapan din po, mga kapatid. Kung napansin ninyo, kaninang umaga, na-highlight na po natin kung bakit 2 tinapay talaga. As we have explained kaninang umaga. Bakit po 2 tinapay? Because yung 2 tinapay is also significant of the coming of Yahushua. Na kung saan, ang isa ay madala, ang isa naman po ay maiwan. So, yan ay talagang
very serious, symbolic and serious na paalaala sa ating lahat na sana tayong lahat ay isa doon sa madala, mga kapatid. Sana tayong lahat ay mabilong doon sa madala. Hindi yung maiwan, mga kapatid. Yun ang warning dito kung bakit dalawa yung tinapay na ating pinag-usapan. As we have explained kaninang umaga, mga kapatid. So, moving on. Ito na nga. How wheat grows. So, para ating maintindihan ito, kasi yan nga ang nakapokus sa ating Bacoor First Fruit Celebration. Ito na nga, mga kapatid. Number 1, when wheat is ready for harvest, ito na nga number 1, there is no green in the stalk and is completely white. So, ito na nga, wala nang green dito makikita natin. All white. Yan po ay ibig sabihin, ready na po. And take note na ang pagtanim, mula sa pagtanim hanggang sa ma-harvest, it will take 4 months po mga kapatid. Okay, wheat takes 4 months to grow to maturity. Okay po? So, katulad kung dito sa Pilipinas, yung corn, kung di ako nagkamali, yung corn ay 90 days po yun, ang corn. Okay, so kung 90 days, so more or less 3 3 months. buwan. Opo, 3 buwan. But ang wheat, 4 months talaga ang kailangan. So, ibig sabihin 120 days po ang wheat. But ang corn, more or less 3 months, which is 90 days po, magkakaroon na ng harvest. Okay, so ito yung clue. And then number 2, the head of the stalk is bent or bowed over. So, ito na nga yung clue natin na ripe na kasi is already bending. Itong head of the stalk is now bending. Okay, ready na po for harvest. And then, pangatlo is bite test. Kernel should be crunchy. So, kapag alisin natin isa sa mga kernel nito, tapos i-bite mo yan, kapag yan ay crunchy na po, then clue po yan na yan ay ready na for harvest. Okay? Wheat is ready for threshing. Okay? Loosening the grain from the chaff, usually by treading on it. So, kapag yan ay na test 1 and 2 and 3 po, nagkaroon na ng positive na testing itong 1, 2, and 3, then ibig sabihin ready na itong wheat ay ready na po i-loosen. Okay, yung grain, i-loosen siya mula sa kanyang chaff, mga kapatid. And winnowing or shifting the chaff from the grain using the wind. Then after that, storing the grain. So mamaya meron tayong picture kung saan makikita natin yung storing the grain. So ito na nga, mga kapatid, ito na nga yung in comparison doon sa ating nakita kanina na kapag green pa, okay, so yung lahat ng mga stalk na yan ay naka-pointing upward, mga kapatid. But kapag ready na po, then yan is already bowing down. So ito na nga yung mga na-accomplish na kaninang umaga, definition of first fruits, different types of first fruits. Merong type na yung harvest ng land, kanina ating napiliwanag na. At ang another type po is, yun na nga, itong wheat harvest, mga kapatid. So, ayan, napaliwanag na natin kaninang umaga. So, patuloy tayo ngayon. Why Bacoor is not Shabuey? And then, second witness, tingnan natin. And then, end time harvest. And then, first fruit. And then what to do, mga kapatid, as we proceed po. So, Bacoor is not Shabuey. Bakit mahalaga ito? According sa Numbers 28 verse 26, in the day of Bacooriam, when you bring new tribute to Yahuwah by your weeks, you shall all have Kodash assembly. You do no servile work. So, ito na nga yung day of Bacooriam. So, ibig sabihin, the day of Bacoor
or Bakuriam. Yun po ang ating complete word for our feast of first fruit, mga kapatid. There are 3 of your walking feasts to Yahuwah in the year. You shall guard the feast of Matzot. Yun po ang una. 7 days you eat matzot as I commanded you at the appointed time of the month of Abib or Abiab. And in it you came out of Matsariam, and none shall see my presence empty-handed. So, meron tayong mga offering na ginagawa diyan, mga kapatid. And so, ganun din po. And the Feast of Harvest, or the Bakuriam, or the Feast of Bakur, mga kapatid. The Bakur of your work, you seeded in the field. And the Feast of Asap, which is in gathering, at the going out of the year, when you have gathered the sign of your labor from the field. 3 walking in a year shall all your memorialized males appear to face Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yan po ang ayon din po sa na-practice na nila noon, mga kapatid. Ayon sa ating nang na-highlight kanina doon, Numbers 28:26, gayon din sa araw ng mga unang bunga, sa paghandog ninyo ng handog ng bagong butil ni Yahuwah sa inyong piyesta ng mga sanlinggo, ay magkaroon kayo ng isang banal na pagtitipon. Huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain. So yun po ang ating nabasa sa English kanina. Now we are reading in Tagalog. So Bakor is not Shabuhay because it is done after weeks. Okay? Done after weeks. Meaning, ibig sabihin, mga sanlinggo, no? Pista ng mga sanlinggo. Ito po yung Feast of Shabuhay po ito. Okay, so after the Feast of Shabuhay, ito na nga po, yun po ang celebration na gagawin sa panahon ng Feast of Shabuhay, mga kapatid. And then, after dyan, dito sa verse 15, mula sa kinabukasan, pagkalipas ng Shabbat, mula sa araw ng inyong dalhin, ang bigkis na handog na iniwagayway, ay bibilang kayo ng 7 buong linggo. So, ayan po mga kapatid, na kung saan pagkatapos po pala ng matzot ito, pagkatapos po ng unleavened bread, yung last day ng unleavened bread po mga kapatid, meron pong gawain na sinasabi nila dito na iwagayway po. Dalhin ang bigkis ng handog na iwagayway. Sabi niya, pagkatapos, bibilang kayo ng 7 buong linggo. So anong harvest ang sinasabi dito na bigkis na dalhin na at iwagayway? Itong harvest ito sa ating napaliwanag kayo ng umaga, ito po ay barley po. Barley. So hindi po ito wheat. Okay, wala pang wheat harvest dito. Barley po ang nangyari dito. So a portion of that, yung bigkis na yon at iwagayway, kailan po gawin yon? Okay? Gawin po yon pagkalipas ng Shabbat. Okay? Pagkalipas ng Shabbat. Meaning, after Shabbat, yung last day natin ng unleavened bread, after Shabbat, last day of unleavened bread, yun po, iwagayway po yun. But hindi po yun ang first fruit na ating pinag-usapan. Kasi po, pagkatapos noon, sabi dito, bibilang ng 7 linggo, which is yun na nga ang Shabuhay, mga kapatid. Verse 16, hanggang sa kinabukasan, pagkalipas ng ika-7 Shabbat, bibilang kayo ng 50 araw, pagkatapos ay mag-aalay kayo ng handog na bagong butil ni Yahuwah. So, mga kapatid, dito problema yung pag-intindi dito. Kasi yung iba, ang pag-intindi nila is pagkatapos bilang ng 7 linggo, 7 times 7, that is 49, Shabuhay yung mangyaring piyes, kaya pangatlong piyes itong Shabuhay. Okay? Sa verse 16, hanggang sa
kinabukasan, pagkalipas ng ikapitong Shabbat, okay, bibilang kayong 50 araw. So, ang problema dito mga kapatid is ganito, yung iba, after 7 Shabbat, 7 weeks, which is Shabuway, idagdag nila mga kapatid yung another 50, count 50 days, mga kapatid. And then magkakaroon po ng pag-alay o handog ng bagong butil ni Abi Yahuwah. So, kaya mga kapatid, dito tayo nagkakaroon po ng problema. Kasi yung iba, hindi mo na mag-celebrate ng Shabuway rito kasi hintayin pa another 50 days pagdating dito. So, kaya dito tayo na magkaiba. Pero tayo, pagkatapos ng 7 weeks, yun po ang ating, on the 7th week, yun po ang ating Shabuway. Shab. Okay? Shabbat, di ba? Bakit Shabbat yan mga kapatid? Kasi Shabbat, kasi yun po ang 7 araw po. We take rest sa pang-7 araw. So, ganun din po. 7 Shabbat ito, kaya tinawag natin yan na Shabuway, mga kapatid. That's a time to renew our vow, to renew our covenant with Ab Yahuwah. Then pagkatapos yan, count tayo ng 50 days at mag-aalay tayo ng handog, bagong butil ni Abi Yahuwah, which is, ito na nga ang ating ginagawa ngayon mga kapatid. 50 days ito mula sa na-celebrate natin yung Shabuway, mga kapatid. So, that being said, yun ay pagpapaliwanag natin na Bakor is not Shabuway. Okay po? So, ayan ang ating napag-usapan mga kapatid. So, moving on, dito sa Leviticus 23:15 to 17 sa ating nang napaliwanag na kanina, hindi ko na lang po uulitin yan. We have already explained that mga kapatid. Dito, you shall bring out of your home 2 bread loaves. Okay? Ito na nga po yung ating gagawin mga kapatid, no? You shall bring out of your homes 2 bread loaves for a wave offering made from 2 omers of fine flour, and they shall be baked with leaven. Okay, and they are bakur. They are offering of first fruit offering to Ab Yahuwah, mga kapatid. So, ito na nga yung omer. Kung ating titingnan yan, 9 dry cups or 72 ounce, mga kapatid, of flour. At ang equivalent po niyan ay more or less 2 kilos 0.04 ang volume or kalaki ng mga ng flour, mga kapatid, na ating lulutuin. Okay po? So yan po ang picture sa ginawa ni Sister Ayana at yan po ang kaniyang example, mga kapatid. So ito na nga ang sa calendar, mga kapatid. Hindi ko na lang ito i-highlight. But ito na nga, 7 weeks ito. Okay. 7 weeks, which is 49 days. And then, magkakaroon ng Shabuway, which we're done with it. Then, pagkatapos, Bakur, count 50 days after Shabuway, mga kapatid. So, a total of 99 days. So, ngayon, 99 days po na mula pa nung last day natin sa celebration natin sa Matzot, mga kapatid. So, yan po ang ating pagpapaliwanag dito, mga kapatid, as we move on. Okay po? Now, merong mahalagang explanation dito. Deuteronomy 16 verse 9, the word such time as you begin to put is not written in Yehudiat. These were have been added to the verse. And also instead of corn, the word should be grain, mga kapatid. So again, may problema tayo dito sa translation. Okay? Kasi ang nakasulat diyan ay corn, but dapat pala grain ang nakasulat. Bakit po grain? Because, yun na nga, this is about wheat. This is about wheat harvest po, at grain dapat ang
andyan na nakasulat mga kapatid. Okay? Now, second witness for Bakor not being part of Shabuhay. Okay, ano po yung second witness natin na pagpapatuon na hindi talaga bahagi ng Shabuhay ang Bakor? Yochanan 4:33. Kaya't sinabi ng mga alagad sa isa't isa, may nagdala kaya ng pagkain? 34. Sinabi sa kanila ni Yahushua, ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kaniyang gawain. Verse 35. Hindi ba sinabi ko sa inyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-ani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. So, ano yung additional second witness dito na Bakor is not being part of Shabuhay? Because ang pinag-usapan ni Yahushua dito is sabi niya, diba sabi ko sa inyo, may 4 na buwan pa. Okay? At darating na ang pag-ani. So, what is being referred by 4 na buwan pa upang darating ang pag-ani speaks of the wheat harvest, mga kapatid. So, yan po ang pagpapatunay natin. There are 4 months to go before the harvest, for they are white for harvest, meaning they are ready for harvest. So, again, ang 4 months na pinag-usapan dito, this is really referring to the wheat harvest, mga kapatid. Okay po, so yan ang second witness of Bakor as not part of Shabuhay. Moving on po. Okay, ito na nga ang atin pong na-highlight as we have already explained it doon kanina mga kapatid. So, yan po, 4 months. Kung nakita natin itong picture kanina as we also have highlighted it. Okay, moving on. Dito tayo sa end time harvest. Bakit ba significant itong Feast of Harvest o Feast of Bakor? Kasi po, meron siyang connectivity sa end time harvest. Matatiao 13:26. Kaya't nang sumibol ang mga halaman at namunga at lumitaw rin ang damo. Verse 27. You remember po yung parable of the sower po ito. Pagkatapos silang nagplant ng good seed, ayun, no, somebody else may nagplant din ng darnel or weeds, mga kapatid. Verse 27, at ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay dumating at sinabi sa kanya, Sovereign, hindi ba't mabuting binhi ang inihasik mo sa isang bukid? Saan kaya nang galing ang mga damo? O saan nang galing itong mga weeds or darnel kung sa iba pang translation? Matatiao 13:28, sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa rito. At sabi sa kanyang mga alipin, ibig mo bang kami pumaroon at tipunin ang mga iyon? O, di ba? Yun po ang ating familiar story po. Ngunit sabi niya, huwag, baka magpagtitipon ninyo ng mga damo ay inyong mabunot pati ang trigo. So, the servants said, pwede bang aming bunutin itong mga damo? Sabi niya rito, hindi. Huwag niyong bunutin kasi kung bunutin ninyo yung damo, anong mangyari po? Mabubunot din pati ang trigo. So, yun po ang kanyang payo. Verse 30, hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihin o anihan. At sa panahon ng pag-aani, ay sasabihin ko sa mga mangpupugas, ipunin muna ninyo ang mga damo at pagbigkisin ninyo upang sunugin. Ngunit ipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. So ito na po ang kanyang specific instruction. Let it grow together kasi kung bubunutin mo yan, mabubunutin po yung good seed which is ang trigo. So sabi ng sovereign dito ng may-ari, allow it to grow together. At hintayin natin yung harvest time, mga kapatid. So kaya mahalaga itong wheat
harvest o itong bakor o first fruits because it talks about the coming harvest po mga kapatid. At ano po yung coming harvest na yan? That will be on the end time harvest na kung saan siya po ay babalik. Yun po ang kahulugan sa parable na ito mga kapatid. So, dagdag na pagpapaliwanag dito na kung saan po itong wheat or tares and tares mga kapatid, as we have explained it sa kaninang umaga din, itong tares pala mga kapatid ay talagang ano po yan, no? Meron siyang poison. Poisonous po pala itong tares mga kapatid. So, tingnan mo yan, no? Once pala na ito ay mahalo, at yan ay poisonous, talaga it can harm the wheat mga kapatid. It can harm the wheat. So, ano po ang punto natin dito? Talagang matindi po ang gawa ng kaaway mga kapatid. Upang i-disrupt ang gawain ni Yahuwah. But Yahushua is very patient dito sa parable. Is very patient. Allow it to grow. Anyway, let's wait for the harvest time. So, ayan mga kapatid, kapag mangyayari na po yung harvest time, yun po mga kapatid, ang mangyayari, uunahing i-harvest po yung mga damo. At itatapon sila doon sa apoy, mga kapatid. But on the other hand, anong mangyayari sa wheat? Okay, they shall be put in my barn according to the sovereign. So, ilalagay siya doon sa aking kamalig. So, ibig sabihin, the righteous shall be separated at the harvest time, mga kapatid, comparing with the wheat and the tare. So, tinan mo yan, no? Tinan mo yan, no? Ito yung wheat, ito yung tare. Di ba? Kung tinan mo, talagang kamukhang-kamukha, mga kapatid, di ba? Tare ito, wheat. Ito yung wheat. Tinan mo, di ba? Kamukhang-kamukha talaga. Kaya hirap mong ma-identify kung ito ba ay good seed o ito ba ay bad seed, mga kapatid. At yan ang picture na kung saan it grows side by side, it grows together, mga kapatid, and wait for the harvest time. Because once it's harvest time, madali mo nang ma-identify po. Easy to identify po kung saan ang tares, saan ang weeds, o saan po ang trigo o saan po ang wheat. Easy to identify po when it is already harvest time. So, ayan mga kapatid, paliwanag natin ngayon ang Yahushua's first fruit. So, sino ba yung first fruit ni Yahushua? So, ito na yung ating pagpapaliwanag. First fruit, kung balikan natin ang Exodus 23, stipulates that all open womb, all the firstborn are His. Kung babasahin natin itong mga references, Exodus 34:19, Matatiao 16 verse 16. Sino ba yung pinag-usapan dito sa Matatiao 16 verse 16, mga kapatid? Okay? Walang iba kundi si Patar, mga kapatid, ang pinag-usapan dito. Matatiao 16 verse 16. Okay? So, tingnan natin ang chapter 10 verse 2 ng Matatiao. Now, the names of the 12 apostles are this. The first, okay po, kita mo dyan, word for word talaga. The first is Simon, who was called Patar o Peter o Kepa. So, talaga yung pinakauna na nabanggit dito sa Matatiao 10 verse 2 ay walang iba kundi si Patar o Peter, mga kapatid. Kaya among the 12 na mga alagad, talaga first fruit ito si Patar o Peter o Kepa. First fruit siya. Kasi according to the list, siya yung una sa listahan. At according sa lahat ng mga naka-encounter, siya talaga yung first na nagkakaroon ng encounter with Yahushua, mga kapatid. So, kaya that being said, Matthew 16 verse 18, sinabi ni Yahushua, and I say to you, you are Patar o Peter, and upon this rock I will build my assembly, and the gates of hell shall not prevail against it. So, first fruit si Patar, kaya malaking role si Patar, mga kapatid, sa gawain sa mga alagad ni Yahushua, mga kapatid. So,
Dahil dyan, ah, binigyan natin ng special attention po yun kasi po Qatar is considered the firstborn, mga kapatid, o the first fruit of Yahusha sa kanyang gawain din po, mga kapatid. So, that being said, ito na nga yung picture of the bread made by Sister Ayana. Two loaves of bread ito, wrong spelling po ito, no? Ito na nga, 2 omer, 9 cups of wheat flour, okay, 72 ounce, that's 2.041 po. Huge bread po, no? Ito yung ginawa ni Sister Ayana, mga kapatid. Sa nakaraang taon, 2023 po, ito po yung aking tinapay. Okay. So, bakit po ganun yung Improving. tinapay ko? Kasi I just use the pan, mga kapatid, no? Pabalik, turning back and forth hanggang sa pinipiga ko pa yan hanggang sa ano po, maluluto yung sa gitna. But I found out na luto yung outside but yung sa middle medyo hilaw, mga kapatid. Hilaw talaga, so mga kapatid. But now, praise Abba, mga kapatid, kasi Abba Yahuwah, praises to His Kodas name. Ito na po yung ating Hallelujah. nagawa. Ngayon, mga kapatid, no? Pakita natin sa inyo at kita natin na all praises kay Abba Yahuwah, mga kapatid, no? Ito po yung ating tinapay, no? Ang laki talaga, no? This is almost 2 kilos na po ito kasi meron tayong liben at meron pang ibang mga nahalo natin. Kaya talagang tumubo, mga kapatid. Mga almost 2 kilos na po ito. Okay? So, ayan. So, 1 kilo flour, wheat flour ito, when it is cooked, kasi with leaven and all other ingredients, kaya ganito kabigat o kalaki po ang ating tinapay, mga kapatid. So, May what flavor na happened yan, is, kapatid. ano po? May flavor na yan. Opo, yung ano po, may flavor na ito, Brad. Meron ito siyang flavor na usual talaga na usual regular na bread. So with leaven na rin po, Brad. So with the help sa aking kaibigan na baker, nagawa po 'yan. So ayan, mamaya I'm going to slice that into square and then ready to give away. Ready to give away po as part of our celebration, mga kapatid. So, yadaya uwa sa mga pagpapabahagi at pag-share po sa kanyang mga salita. So, any feedback po o any interaction o sharing po, mga kapatid, before tayo pupunta sa prayer po o panalangin. Sa, Brad, sa akin dati kasi, ay itong last lang kasi, di ba, iba pa yung ano natin, pero it's a matter of ano lang siguro. Kasi yung counting, walang pinag-iba, pero yung Opo. switching lang po nung shabuhay at saka bakur. Ang pagluto ko kasi, may kaibigan din akong baker. Talagang Opo. ano, masarap kapatid kasi banana yung hinalo ko eh. Banana at saka Okay, banana po. Opo. opo, may flavor siya na banana. Mhm. Saka, masarap talaga. Parang ano, alam mo yung, anong tawag nun? Yung banana cake. Opo, opo. Yung ganun yung niluto namin. Tapos, sobrang laki talaga. Kasi bumili ako ng yung ano, yung parang pulmahan doon sa ano, yung parang pang ano talaga sa bakery. Wow. Bumili ko ng parang ano, yung parang anong tawag doon na na ano na yun. Hindi naman siya foil pero yung hulmahan talaga yung nasa bakery na parang hulmahan ng loop Opo. na malaki lang. So Opo. kasi ganun yun, yung sinishare mo Brad na almost 2 kilos. Ganun po siya. Yes po. Kaya talagang nag-ano kami kahit dalawa lang kami ni Dong Darrell. Ano, Opo. pinagpiesta namin kahit nakakain pa yung iba. Yes po. So, ayun, mga kapatid, no? Dahil dito,
Sabi ko, Ama, bigyan mo ko ng oven para para sa susunod na mga activity, mga gawain ay hindi po tayo mahirapan na like me, pumunta pa ako sa kaibigan na baker. So, ayun mga kapatid, ang aking prayer kay Abia Uwa. Walang imposible naman po. Kahit yung mga second hand lang ng mga oven, pwede na pong magamit natin para sa ministry din po. Kasi taon-taon, di ba, meron tayong mga gawain ng ganito, unleavened bread, di ba? So ito ngayon, leaven ang ating ano po. So, nais ko lang po mga kapatid na highlight dito yung mga implications, no? Ito na po, significance of the two loaves of bread, two men, doon sa Matatiao 24:40 hanggang 41. Kung basahin natin po yon, two men are in the field, yung isa na dala, yung isa na iwan. Two women din, ganito po, no? Two women working, ang isa din po naiwan, ang isa nadala. So, that's how significant kung bakit dalawang tinapay. Bread is leaven. Hindi magkapareho doon sa unleaven na meron tayo noon. Dito ngayon, ang bread na ginawa natin ay leaven according dun po sa ating nabasa kanina. Reflected in the parable of the rain. Saan po ito? Mustard seed. Kasi sa parable of the rain ng mustard seed, pinag-usapan doon yung mustard na maliit, di ba? Kahit maliit yung mustard na ito po ay mag-grow. At saka yung mga birds, maka-benefit sila sa kahit na maliit na mustard seed na yan, maging beneficial kahit sa mga birds kasi lalaki yung seed na yan, lalaki po yung plant na yan. So, in like manner, itong leaven, kahit na kunting nilagay natin doon sa 2 kilo, okay, mga according sa baker kanina, sinabi sa akin mga 20 grams lang, no? 20 grams of yeast ang nilagay doon sa 2 kilo. But ganun siya kalaki, no? Lumaki yung tinapay. Talagang very big, huge bread, mga kapatid. So, significant po yan sa ano po? Significant po yan, mga kapatid, sa yung saturation and fruitfulness of the reign of Ab Yahuwah in every one of us, mga kapatid. So, ganun po ka-significant yan. Don't take it negative kasi on the other side, di ba, yung sabi ni Yahushua, be one of the leaven of the Pharisees. Okay. Yun po ay negative yung leaven of the Pharisees yun. But dito naman po, the leaven here is significant on how the reign of Abi Yahuwah will saturate, will penetrate to everyone's heart na it will become or you will become or we will become fruitful, mga kapatid. Kaya mahalaga itong bakor na ito because it speaks of our fruitfulness as well as a result of the reign of Abba Yahuwah working in us. So you can read Luke Uyakra 13, Luke 13, 18 to 21 po. The fourth piece is about Yahushua soon coming and our preparation. Okay, mga kapatid? And what is our preparation? Dapat fruitfulness. Okay? Soon coming of Yahushua, ito po yung reminder sa atin sa pang-apat na piece na ito. At yung ating preparation din po. At ano yung ating preparation while waiting? Dapat meron tayong fruitfulness. Dapat magbunga din tayo. Okay? So, how is that? How is it? Dito sa Yaokanan 4:35 sa nabasa na kanina na kailangan tayo maghanda na maging fruitful o maging kabahagi doon sa harvest, mga kapatid. So it is being emphasized in Micah chapter 7 po. Kasi sa Micah chapter 7, makikita natin dito yung phrase doon na first ripe fruit which my soul desire. Kung sino pong nagsalita dito? Si Abi Yahuwah po, mga kapatid. Abi Yahuwah, Micah 7, nagsalita siya dito, mga kapatid, na yung first ripe fruit. Okay? Which my soul desire. So, yung ating fruitfulness, talagang hinihintay po ni Abi Yahuwah. Okay po? Now, Bakur is 50 days significant of what? The outpouring of the Ruach HaKodesh in
Acts chapter 2. So mga kapatid, dito tayo magkaiba sa Jewish and Christianity. Kasi sa Jewish, Shavuot ang kanila doon, tawag nila ay Shavuot sa Jewish religion. And then coupled with Christianity, ang tawag nila ay Pentecost. Pero mga kapatid, hindi natin na-connect. We are not associating Shavuot and Pentecost. Hindi po. But we are associating Bakur. Bakit po? Kasi 50 days nga. Nakuha ninyo mga kapatid? 50 days nga. Kaya significant ito sa tinatawag na outpouring of the Ruach HaKodesh. Nais ko lang pong i-repeat kaninang umaga sa part 1 na highlight natin yung word na bakar. At ano po yung bakar? Ang ibig sabihin po ay to bring forth. Bring forth or brought forth mga kapatid. Or to move forward. Kailan po nangyari yun? Yung tinatawag na 50 days at the time of Pentecost. Na kung saan mga kapatid, bumaba ang Ruach HaKodesh at ano nangyari mga kapatid? Yung kanyang mga alagad ay nagkaroon po ng breakthrough sa lahat ng kanilang mga fear, sa lahat ng kanilang mga anxieties, nagkaroon ng breakthrough mga kapatid. Once the Ruach HaKodesh came, nagkaroon po ng outpouring of the power and anointing mga kapatid. So, that being said, very much connected dito sa first fruit. Because once, okay, the Ruach HaKodesh has descended, has come down mga kapatid, then makakaroon tayo ng power na maging ano po tayo, maging fruitful. Nakuha ninyo mga kapatid ang connectivity dito. So, that being said, ito na nga, no? Number 5, when the Ruach of Yahuwah is upon you, you shall have wisdom that is from above. It is first pure, mga kapatid. Okay? First pure po yan. Then peaceable, gentle, and willing to yield. Full of mercy po tayo. Full of good fruits, mga kapatid. Okay? Take a look at Acts 1 verse 8. When you will receive power, when? Ano nangyari dyan? Sinabi dyan? When you receive the Ruach HaKodesh. Magkakaroon po tayo ng kapangyarihan. At anong sinabi sa James 3 verse 6-17? Okay po, anong sinabi sa Jacob 3:17 mga kapatid? Let me read for you. But the wisdom from above is first clean, then peaceable, gentle, ready to obey, filled with compassion and good fruits, without partiality and without hypocrisy. So mga kapatid, ang pinag-usapan ni Jacob dito, na pinag-usapan niya yung wisdom na nagmula sa ibabaw o sa taas. At ano po yun? Yun po ang Ruach HaKodesh who will descend. Once the Ruach HaKodesh comes, we have the wisdom. At yan po mga kapatid, above is first, sabi niya, clean, peaceable, gentle, ready to obey, filled with compassion and good fruits. So, wow, that being said, mga kapatid, ganito ka-important itong ating celebration pala, mga kapatid. How significant that is sa ating journey in Ab Yahuwah and Yahushua, mga Hamashiach, when the Ruach HaKodesh comes upon us, ayun po, mga kapatid, makakaroon tayo ng kapangyarihan upang wisdom, kapangyarihan, ready to obey po, para maging fruitful po tayo, mga kapatid. Habang hinihintay natin ang pagdating ni Yahushua, because when Yahushua comes, yun na nga po, harvest time po. There will be separation, mga kapatid. Okay, yada yaoa po. Any lesson, any insight po you learn from our sharing today, mga kapatid, as part of our celebration? Any sharing po or anything you wanna highlight? Ano pong mga na-realize ninyo mga kapatid? This is not something new to you. I have shared it last year. But ngayon, ano po yung na-realize ninyo mga kapatid? You wanna share something? Kumusta po yung ating fruitfulness? How are we bearing fruit mga kapatid? Okay? Bawa, ito yung purity, yung peaceable, yung gentleness,
yung willingness to submit, yung full of mercy po tayo, full of good fruits tayo. Yan po ba ay nakikita na? Please take note sa PS na ito, dapat uh, mag opo, makikita yon, dapat mag-bear fruit na po. May result, dapat ma-display na po yung result sa mamamagitan nito. And yun po ay tanda na ang Ruach HaKodesh ay nandyan na po. Okay po? Yun ay tanda na ang Ruach HaKodesh ay nandyan na rin po, mga kapatid. So, yadaya uwa. So, anything you wanna share? Ano pong mga realization ninyo po, mga kapatid? This is not your first time or maybe may mga first timer na nakarinig dito, but what is it to you? Medyo Shalom, Brad. tahimik. Okay po, brother. Yes, sir. Yao. Very timely sa akin to, Brad, kasi this is my first time na narinig ko yung explanation din. Bukod doon sa naipasa mo sa akin yung explanation din sa Yawa Direct ni Sister sino nga yun? Ayana. Nakalimutan. Ayana po. Aliana. Aliana. Ayana. Maliwanag na din po doon pero iba pa rin po yung pagkaka-explain po no sa sarili nating kumbaga sa sarili nating wika. Mas lalong naiintindihan, mas lalong lumiwanag o maliwanag. At yun nga po, as we continue on this journey, maraming mga kumbaga maraming tinanggal, Opo. inalis, at marami tayong nakikita dahil po doon sa mga translation din ng scripture o Tama. Bible. Translation talaga. Opo. Doon tayo talaga hindi naman siya sa nagkakatalo-talo, kundi doon tayo nagkakaroon ng differences or pagkakaiba. Kaya po may mga, though we are one in the belief of the Kadosh name or set apart name of Abba, but pagdating sa understanding, iba-iba pa rin kasi. Iba-iba po. I do Opo. believe because of the translation talaga. Mm-mm. So, but I believe also na trabaho na din talaga yon ng Ruach Tama po. HaKodesh ni Abba na one day we will be unified and one thing in common sa lahat po ng bagay sapagkat si Abba po ang siya po yung aluwa ng katiwasayan, siya po yung aluwa ng unity po at hindi po ayun tinatawag dito. Hindi po siya watak-watak or kung ano man. At ito po sa pag-aaral na ito ay napakalaking pakinabang po sa akin sapagkat dito mas lalo ko pong naiintindihan. And in application na rin po siguro talaga Yadaya uwa. uh, Opo. siguro by next year talaga magiging smooth na po yung ano ko, yung pagkakaroon ng celebration po sa kanyang mga appointed feast sapagkat mas naiintindihan ko kasi we are all influenced with Christianity and Judaism po talaga doon Tama sa po. Tama. Shavuot and sa iba pang pagkaka-explain po no, nung mga feast no na kahit na alam na natin pero iba po no so yun lang Brad mas malaki ang pakinabang sa akin yan mas naiintindihan ko kaya po purihin si Aba po. Praises kay Aba. Yadaya uwa po, mga kapatid, sa realization at pagbigay ng Ruach HaKodesh ng kalinawan po. Gawa po ng Ruach HaKodesh yun, Brad. Nagbigay sa iyo ng clearer and even deeper and even a more uh, yung may shalom po kayo doon kung ano yung pag-unawa mo sa mga bagay lalo na related po dito sa ating PS. Okay po. Before I end, anyone else would like to add some more? Brother Dan. Opo, go ahead, Sister Lilita. Go ahead po. Ako po yung natutuwa dahil when I was sa Christianity po, hindi po masyadong na-explain. At ganun pala
ang seven feasts, napaka-importante pala na Oo, tama. yes, i-celebrate mo natin dahil it's not an ordinary celebration po, and every feast has its own meaning na connected po talaga paano tayo uh, makipag-intimacy kay Yahuwah. Hindi po Correct. natin, at saka ngayon kung clear po sa akin ngayon, Brother Dan, na noon kasi takot ako sa pastor eh. Kumbaga yung pastora namin kasi yung dito, yung men to women, ano yun eh, ang explanation, rapture po eh. Kaya, rapture po ang Opo. explanation, tapos, parang siya lang maraming kakalam, tapos pag wala kang ginawa sa church, parang guilty ka dahil hindi ka ma-rapture. Yung ganun ho ang story, pero doon ho ako takot. Ngayon ho, kaya ho ako takot. Yung talagang, ganito pala ka-importante ang seven feasts, hindi na yung ibang feast kasi ibang mga man-made celebration sa churches. Kasi tingnan mo ngayon, parang naliwanagan, ang liwanag ko na yung may ano pala, kaugnayan pala sa ating sa judgment. Ay iba yung Opo. explanation ng judgment po sa Christianity. Iba Opo. po talaga. Tama. Kaya napakangarap pala na yung kasi pag sinabing celebration, kantahan, celebration, hindi. Yan talaga ang hindi pala, yun preaching the true, ano ba yung kung ano talaga ang gusto ni Yahuwah, ano talaga dapat natin malaman, has been preached today. Ito ang celebration. Ito ang dapat nating, hindi yung celebration na kainan, kantahan, yun ang yun ang what celebration means noon sa atin eh. Pero Opo. hindi pala, yung talagang maano mo kung ano talagang ang meaning ng celebration nito, ano talagang deep na impact na andito po sa celebration na ito. Kaya ako nagpapasalamat po dahil katulad kay brother, exactly na parang next year siguro, parang may na, yung magluto ka ng bread kasi Opo. parang naintindihan mo naman mabuti eh. Hindi Opo. katulad noon na hindi masyado. Kaya thank you that Praise the naandito Spirit. po ako sa fourth feast and looking forward to the fifth, sixth, and seventh po. Para Amen. clear understanding, para may wisdom na galing ho sa Ruach HaKadosh. Thank you po. Hallelujah. Yada yawa po mga kapatid sa wonderful realization at comparing and contrasting po kung nasaan tayo noon at ano po yung ating journey ngayon. So wonderful sharing and praises kay Abi Ua and kay Yausya din po ang ating only rabbi and the working of the Ruach HaKadosh. Meron pa bang one or two magdagdag before tayo magtapos? Ako po, Brother Dan. Opo, Sister Cheryl, go ahead po. Napansin ko po kanina dun sa grave. Opo. Parehas po sila. But when they are, pero nung older na, time to harvest, dun na nakita yung dun na nakita yung Difference. pagkakaiba. Opo. O, ano po sa buhay ng tao yan? Lahat po tayo galing dun sa mali. But habang tumatanda, habang nagkakadad, habang nakakaunawa at nagkakaintindi, unti-unti po tayong nagkakaroon ng nadidistinguish na tayo kung saan tayo nabibilong. Tama. And barak talaga yung marunong makinig, marunong sumunod, marunong tumanggap ng pagkakamali, marunong magpakita. Kasi ang taong hindi marunong tatanggap ng pagkakamali, when the judgment come, Opo. mahirap na pong baliin yun eh. Mahirap na pong hindi na po pwedeng sabihin na teka lang po. Abayaw, teka lang po. Pwede po bang bumalik ako or pwede po bang susunod na lang ako? Kasi gusto kong itama yung itama yung itama yung yung sarili. But today is a chances. Kaya yes, totoo po yung sinabi nila na it is a good learning, mabuting pagkakataon na tayo po ay matuto talaga sa
sa kung ano yung umpisa, kung ano yung sinimulan, kung Opo. kanino, kung saan tayo nag-umpisa, saan tayo nagsimula. Kasi yun po yung guide natin. At hindi po lahat ng tao ay tumatanggap ng pagbabago. Kasi ang gusto ng tao, kung ano yung namulatan nila, yun na yung hanggang sa dulo nila. Pero hindi pala talaga. Kasi parehas sila na green, but when they become old, nakita po natin yung gray, nag-iba yung tsura niya, and then the other one, nag-iba yung tsura niya. So there's really a distinguished separation. Kaya yada yauwa, I am belong in this family. Yada, yada, Yun lang po. Precious kay Abby. And I've learned how to make bread. Yada, yauwa. So, first time mo, sister, no? Gumawa ng tinapay. So, what an experience. What an experience po. Okay po. At So, Brad, yes po, Brad. dagdag ko lang Brad no doon sa sinabi ni kapatid no. Yes po. Na there's really a big difference or yung distinction po natin noon at saka ngayon kasi Opo. iba kasi yung upbringing natin pagdating doon sa pinagmulan natin through Christianity kasi the more we acquire wisdom and knowledge doon, the more we become prideful. Yeah, you're right, prideful. Tama. Opo. But, Yeah, you're right. but now na nasa truth na po talaga tayo, kung mapapansin po ninyo na habang tayo palalim ng palalim, kumbaga tayo yung nakakaalam na kumbaga parang yung response natin kapag pinag-uusapan yung pag tinatanong tayo na marami na ba kayo, saan na ba kayo, malaki na ba ang ano ninyo. So the more we become humble, Opo. na ang response lang natin, ngingiti na lang tayo sa kanila. Though as we know na deep in our heart and even our mind na talagang sila yung kumbaga lumalabas na kulelat sapagkat talagang they are all blinded by the God of this world, none other than Satan. At sa atin po naman ay talaga namang the more na tayo po ay palayo ng palayo sa paglalakbay natin na ito ay talagang kumbaga subok tayo sa panahon kasi the more na lumalakad tayo sa journey natin ito, nakakaharap natin yung mga maraming pagsubok, lahat po yung testing, challenges, hard press, and other situations sa buhay po natin, nagiging mas lalo po tayong mapagkumbaba at hindi po tayo nagiging mayabang, and that's the difference, the big difference kasi yun talaga yung totoong nakikita na bunga talaga ng Ruha Kadus ni Aba sapagkat yun nga napapansin ko na kung tayo i-compare like gaya nitong nasa picture na nasa ano mo Brad. Opo. The more tayo na papalayo sa lakbayin nating ito habang tayo nag-aantay sa dakilang araw ni Yahuwah, ay the more tayo na nakikita talaga na kung sino po ba talaga, saan tayo nanggaling at kung ano po yung talagang totoong spirit talaga or rook kung meron po tayo, kung yun ba ay talagang galing talaga sa kanila na sinasabi nila o talagang doon sa tunay na creator. Yun lamang po sapagkat ang nakikita ko kasi dito sa dalawa na the more na tayo tumanda, the more tayo na magiging the more na makikita yung gaya nung sinabi doon sa numbers, di po ba, na na kung paano binabarak yung Yasharal
na talagang the more na makikita at magniningas at magnining yung mukha ni Ab sa ating buhay habang tayo ay sinusubok ng panahon sa lakbayin nating ito. Kaya praise Aba Praise sa Ama. Yadaya Owa. lahat Opo. po ng ginagawa po niya. So, wow, mga kapatid na napakagandang mga realization at reflection din po sa ating journey ngayon. And let it be an encouragement para doon sa mga makikinig po sa Republish. Anyone else? Meron pang idagdag? Oh yes. Go ahead, Dan, ma'am. yeah. Brother Dan, dagdag ko lang po. Isn't it amazing na saan po tayo nag-umpisa, tapos hindi niya tayo dinala dito sa ganitong kaalaman kung hindi tayo dumaan muna dun sa trials. Tama po. Yung grade, parang grade 1 ka na kailangan mo matuto magsulat, magbasa. Kasi from Catholicism, napunta tayo sa Christianity. When we are in the Christianity, naalis natin yung na ginagawa ng mga Na, Catholic. At Opo. sa ano tayo, medyo inayos-ayos tayo ni Aba. Inalis-alis dun sa paganism hanggang sa eto, sabi niya, this is the time. It's um a total eviction na dapat na ma-evict na yung dapat matanggal sa atin. Opo. So, nakaka-amaze lang po isipin na we've been through a lot, tapos ito pala yung tuning natin, as the days goes by, as our learning goes up, step by step, umaakyat po tayo sa perfection. Yeah, Dayaoa po. Yung nabanggit mo, Sister Cheryl, parang may connection po yan sa susunod na sabihin ni Brother Demetrio. But Brother Demetrio, merong narinig ko kaninang boses na nais na mag-share. So, bigay muna natin sa kanya kung sino yung kaninong boses yon bago kay Sister Cheryl kanina. Can we give you the time? Was it Sino po yon? Yung nais mag-share kanina bago kay Sister Cheryl, sino po ba yon? Was it Sister Bakara Seyao o sino yon? Sister Diana ba? O Sister Leah? Sino ba yung nais na mag-share kanina? Sister Corazon ba? Okay, siguro. Okay, wala naman. So wala naman magsalita. Okay, let's welcome kay Brother Demetrio. Yes, go ahead, Brother Demetrio, for your sharing. Akong ika-share aning ato ang lesson karon. Moingong jud ko nga very special para sa kuha o para sa to ang tanan. Tungod kay talagsaon raman ni siya nga sistema, no? So sa panahon sa una wa man gid nato ni maagi sa kinsa. Karon raman ni nato naagian. Tinuod jud ang gisulti sa rock nga ang kining tanan nga kahimtang nato diri sa kalibutan kabubuton gyud ni Aba Yahuwah. Tama po. Na may tab unsa man nganong nakaingon man ko ani tungod kay una gipasagdan ni Yahuwah ang mga tao nga mosimba sa sayop nga pagtulunan. Mali nga mga pagtulunan. Kitang tanan na una gyud diha sa mga lugar. So kay duha ra man gyud ang pulong diha sa Bible. Duha ka Bible, duha ka pulong, ug duha ka reliyon. Ug kining duha
na tamang nga reliyon ug naapoy mali. Tamang nga Bible ug naapoy mali. So kung atong i-analyze ni kanang duha ka tanom, ang Grigo ug ang Bunglayon, so nagrepresent kini sa duha ra gyud ka matang sa mga pagtulunan diri sa Biblia. So mao na nga ako na nalipay ko diha kay Abay Yahuwa nga nakaagi gyud ta ni ining una nga pagtulunan nga mali. Kay nga naman nga nakaingon ko sa ako lang nga sarili. Tungod kay naa na ta sa last hour, last day. Layo na ang gisugdanan sa atong pagtuo. Duol na ang atong kaluwasan. So diha pa nato na tuklasan o diha pa gipakita ni Yahuwa ang kamatuoran nga natago sa dugayng panahon. Ug nga kining maong kamatuoran nga natago sa dugay nga panahon, very special kay ni sa mga Yahuwa believer. Tungod kay usa ka nga gipili aron mahimo niyang luwason ug mahimo niyang katawhan ug mahimo usab niyang magsisimba. So natapos na ta sa sayop. Kitang mga Yahuwa believer na human na ta sa sayop. Karon naa na ta sa tama nga mga pagtulunan. Yes. I hope na wala nang iwanan sa Tagalog pa. So kay diri sa parabulo kaganina ang Bunglayon ug ang kaning Grigo. So nagulagway kini sa atong kahimtang karon. Ingon nga mga Yahuwa believer ug dili pa mga Yahuwa believer. Kay maipon man gyud taning mga dili pa Yahuwa believer. So unsa may himuon nato? So kaning gitudlo ni Yahusya sa parabulo tama gyud ni para kanato nga dili na gyud pwede nga sa nga ato apang hatagan og pagtagad kining mga badlungon nga mga tao. Pasagdan lang nato sila. Kay mao man ni siya ang kahulugan sa parabulo. So duha ra ka tawo sa kalibutan, maayo ug daotan. Mituo kang Yahuwa ug wala mituo kang Yahuwa. Kining wala mituo kang Yahuwa, ato lang ni silang pasagdan. Kay wala gyud tay katungod nga mahilabot silang kinabuhi. Si Yahuwa ra ang dunag gyud katungod sa ilaha. Kunya sa panahon sa paghukom. Mo nang ginaingon ako sa akong mga sakop, sa akong mga pamilya, kabataan, bawal na ang masuko karong panahon na. Kay naanatas katapusan nga mga panahon. So, mo na nga dapat sa ato ang panahon karon, maliban lang sa ako kay nakoy daghan nga kasinatian aning mga butang o mahitabo sa kalibutan. Pero ato lang yung lantahon, ang atong ang stand karon. Anata diha. So kinahanglan dili na ta musibog. Kay mas layo na ang kaluwasan, mas duol na ang katapusan. Layo na ang gisinugdanan sa atong pagtuo, duol na ang kaluwasan. So, ako nagpasalamat ko kay Abay Yahuwa nga wala pa siya mubalik, so naanata sa kamatuoran. Buhi pa ko, nagamit pa ko niya sa iyang buluhaton. So nini nga part karon sa ato ang celebration, naghatag kini kanato og hulagway nga magpili gyud ta ning duha. Kay
Di man gyud niya ang tinapay nagrepresent man gyud ni siya sa duha. Ang isa mabilin o ang isa kuhaon. So biblical man ni siya. Ang duha magdulog, ang usa kuhaon, ang isa biyaan. Ang duha maggaling sa galingan, ang usa ibiyaan, ang usa kuhaon. So unya sa panahon sa paghukom daghan ang mag-complain. Nga moingon, Yahuwa, Yahuwa, nganong dili man ko makasulod sa imong dingharian? Nga nagwali man ko sa imong mensahe. Nag-ayo kog mga masakiton. So, mga milagro nga nahimo. Pero unsa may gisulti ni Yahusya? Ang iyang gisulti nga pahawa kamo mga makasasala. Wala kong makailaka ninyo. O pasalamat na kay Abay Yahuwa nga gi-preserve ta gikan niini. Ug gituduan ta niya unsa ang maayo natong buhaton. Ayop nga ang atong kasing-kasing ug gunahuna madinawaton nining pulunga ug pamalandungan nato kini adlaw gabi bisan asa ta nag-adto, bisan natas trabaho, naatas biyahe o naghigda ta o unsa ang sistema. Kay kining mga mensahe nga gihatag ni Abay Yahuwa kanato karon makapalig-on kini kanato ug makapadasig ug makapahimaya kay Abay Yahuwa. So para sa kuha nalipay ko nining mao nga celebration kay mao kini ang tinuod nga piyesta o mao kini ang tinuod nga Thanksgiving. So mabuhay si Abay Yahuwa. Hallelujah. Yadayo mga kapatid. Napaka yung kilos po ng Ruach HaKadosh connecting kung ano yung mga na-highlight ni Sister Lilieta na-connect ngayon with Brother Yasar Yao with what Sister Cheryl has said. Now, ngayon sa anong nabanggit, napaliwanag ni Brother Demetrio. May dahilanan po kung bakit Abay Yahuwa allow na maitago po ang kanyang pangalan. May dahilan po, may purpose po kung bakit yung mali ang ating natutunan, yung hindi tama ang ating tinatawag noon, may purpose po. Pero ngayon, na nandito na tayo at nakilala tayo sa kanyang pangalan, yun po ang encouragement ni Brother Demetrio. Hope tayo, patuloy tayong mamumuhay ayon sa kalooban at kagustuhan ni Abay Yahuwa kasi nabanggit ko niya the end is almost, mga kapatid, nandito na yung end, we are about at the end at dito rin po yung kaligtasan na ating hinihintay ay nandyan na rin po, mga kapatid. So nawa ito'y nagbigay po ng inspiration sa lahat. Yadaya po, all praises kay Abay. Yes, go ahead, Sister Diana. Kanina po, nakalimutan ko yung ano ko sasabihin ko, pero ngayon, thank you po. Kasi ngayon, medyo hindi na ako nangangapa. Tinulungan ninyo ako at ng buhak na kung bakit kailangan ko itong matutunan and makilala yung name niya po. May deeper meaning. Thank you po. Praises ni Aba. Praises kay Abay Yahuwa po sa testimony or sa patutuo din po ni Sister Diana na nakatulong sa kanyang journey ang pag-unawa kung bakit itong journey niya ngayon ay dapat mag-hold on siya to the end. Yadaya Yahuwa po. Praises kay Abay Yahuwa. Sister Imelda, you have something to add? Sister Leia? Sister Corazon? O Brother Darrell, meron ka pa yung idagdag, Brother Darrell? Okay po. Mga kapatid, sa puntong ito, tayo po ay dadako ngayon sa sige, dito lang po mga kapatid. Tapusin muna natin ito and then pagkatapos nito we'll do the prayer po para sa whatever you have mga kapatid. So tapusin muna natin ito and then pagkatapos nito we will have the prayer para sa baraka po sa whatever you have mga kapatid nandyan ngayon.
Okay po, mga kapatid na pwedeng manunood o makinig sa Republish dito, nawa sa pamamagitan nito ay Abya ay nangusap sa inyong lahat. Kung meron man pong hindi pa believer, meron pong sa inyo na hindi pa mananampalataya, Abya nawa mga kapatid, ito ay magiging challenge sa inyo na kung saan bigyan niyo po ng pagkataon na magmuni-muni kayo at allow the Ruach HaKadosh na mangusap sa inyo, na kilalanin ang pangalan ni Ab Yahuwah at Yahushua at sundin po ang kanyang mga salita at makikita niyo po mga kapatid kung ano yung mga nakikita namin ngayon. Yada Yahuwah and all His team, praises kay Ab Yahuwah, happy Feast of Bakur and Feast of Harvest and all His team and praises kay Abba Yahuwah. Yada Yahuwah po.